Love Serye TV. Great Obsession with a Billionaire. Tunghayan na po natin ang ikalawang bahagi. Maraming tao sa Caballero University. Parang mga langgam na nagkakagulo ang mga estudyante. Kanya-kanyang umpukan. Kanya-kanyang direksyon. Karaniwang tanawin iyon sa university kapag ganoong first day of classes. Sa isang bahagi ng quadrangle ay nandoon ang karaniwang umi-standby ng mga juniors. Junior accounting student sila. Kasama roon si Maya at ang topic ay ang debut niya sa darating na Sabado. Nandito na mga invitations nyo. Special na abot lang ha. Total nandito na kayo. Sabi niya habang pinamumudmod sa mga klase at kaibigan ng invitation cards. Nasa umpukang iyon din si Dina, si Wina, si Chris, si Love at si Yasmin. Kasama rin nila si Naisa at Candy. Pero ang pinag-uusapan naman ng mga ito ay finance professor nilang kahawig ni Troy Montero. Wala naman doon ang isa sa mga pinaka-close sa kanya na si Eden dahil dinaan ng fiancé nitong si Marky. Wow, mukhang bongga talaga ang debut mo ha, Maya. Sabi ni Yas nang makita ang invitation card na halatang ginastusan. Bukod sa mamahaling materyales na ginamit, kompleto yon sa accessories. Pagbuklat ng card ay makikita ang picture niya na nasa gitna ng isang rose na naka-emboss. Naka-emboss din ng mga letra ng kanyang pangalan. Sa ikatlong pahina ay nakasulat ang pangalan ng mga participants sa traditional na cotillion. Nasa isang panig ng card ang pangalan ng mga participants sa 18 roses. Sa kabilang bahagi ng card ay ang 18 candles. Bawat pangalan ay nasa loob ng isang embossed na rose. Siyempre, ikaw ba naman ang maging unikaihan ng may-ari ng Food Corporation? Sabi naman ni Love. Wait. Sino tong escort mo? Si Rex Cabrera ba yung escort mo? Hindi makapaniwala ang reaksyon ni Yas nang mabasa ang pangalan ng lalaki. Namimilog ang mga mata nito sa pagkasorpresa. Nagkabit-balikat lamang si Maya sa kaming ngumiti. Paano mo siya napapayag? Nagtatakang tanong naman ni Denise. Si Mami ang kumausap. Kasosyo at katuwang ni Mami ang daddy niya sa corporation, hindi ba? Nagulat nga ako kasi hindi naman sinabi kay Mami na kunin siyang escort eh. Pero siya naman talaga ang gusto mo, hindi ba? Nanunuksong ngiti ni Yas. Kunwari ka pa dyan. Oo, nakangiting pag-amin niya at niyakap ang hawak na libro. Napapangiti siya tuwing maiisip ang binata. Ang raggedly handsome face nito. Ang matangkad na kabuuan at ang pangmodelong tindig. Pero alam ko namang hindi ako ang klase ng babaeng mapapansin ni Rex. Kaya nga yung crush ko sa kanya itinatago ko na lang sa closet eh. Pagkakataon mo na tumaya. Sabi naman ni Win. Baka mapansin kanya na sa debut mo. Malabo. Balita ko puro beauty queen ang nagiging girlfriend niya. Hindi ka naman pangit ah. Kulang ka lang sa self-confidence. Baka baguhin mo na kasi ang image mo. Medyo manang kasi yung dating mo. Bakit hindi mo itry na maglaro sana roses? Magsuot ka kaya ng mga damit na nipples lang ang may takip. Baliw, sabi ni Yas kay Win. Hindi naman kailangan ganun ang maging pagbabago kay Maya. Si Rex lang naman kasi ang gusto niyang manligaw sa kanya. No, sabat naman ni Love. Si Rex Cabrera na may impresyong suplado at may tatak na boyfriend ng mga beauty queen, sabi ni Chris. Kung hindi mag-e-exert ng effort si Maya, kung hindi siya gagawa ng paraan para mapansin ng Prince Charming niya, malabong mapansin siya ni Rex. Tama nga naman yan. Mag-snack na muna tayo. Iyaya niya sa mga kaibigan. Dahil masaya ako, ititreat ko uli kayo. Sana araw-araw in love si Maya para palaging malibre ng snack. Sumasayaw sa tuwang sabi naman ni Denise nang tumayo mula sa kinauupang concrete bench. Inilabas na ni Maya ang pinakamagandang siya sa gabi ng kanyang debut party. Sana makatulong ang mamahaling gown, mamahaling mga alahas, at pagka-makeup sa kanya para madagdagan ang beauty points niya kahit sa paningin man lamang ni Rex. Dumarating ito kasama ang ama nitong si Leo. Rex was wearing a gray suit. He was as gorgeous as ever. Sa paningin niya ay lalo itong gumagwapo habang nagmamature. He was tall, considering that he was only 21. 6 feet 1 inches siguro ang height nito. Bihira niyang makita si Rex dahil sa Maynila ito nag-aaral. Pero kapag alam niyang nasa Caballero ito,
Iba ang kabog ng kanyang dibdib. May unfamiliar excitement siyang nararamdaman. Kung iyon ang kaba at excitement na dulot ng first love, hindi sigurado si Maya. Dahil nakakahiya namang aminin, ngayon pa lamang niya nararamdaman yon. Habang palapit si Rex, pakiramdam niya ay may pwersa ng magnet na humihila sa kanya palapit dito. No wonder, noong nakaraang taon ay nagkaroon ito ng ilang modeling stint sa Maynila. Nabalitaan iyon ni Maya mula sa daddy nito at nakita niya sa isang magazine ang pictures ni Rex. Kaya lang, sa kabila ng maraming pogi points, mukha namang bagong bunot ang mga ngipin nito kaya maramot sa ngiti. Rex was her first dance. Habang sumasayaw sila, ay dinig na dinig niya ang lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Hawak nito ang isang kamay niya at nasa baywang niya ang isa pa nitong kamay. Sana araw-araw debo ko. Salamat sa pag-attend mo sa party ko ha. Ngumiti lang ito. Parang pilit pa. Kailan ka ang balik ng Maynila? Tanong ni Maya. Hindi naman kasi ito nagbubukas ng usapan. Para bang tahasang ipinapakita ni Rex na wala itong interes, na napilitan lang maging escort niya. Matapos siyang batiin, hindi niya na muling narinig ang boses nito. Kapag may party sa bahay nila o sa company, nakikita sila Rex pero civil lang ito sa kanya. Hindi niya alam kung likas itong tahimik o hindi siya type kausap. Tama nga yata ang impresyong suplado ito. I don't know. Patamad nitong sagot. Isinasuggest kasi ni Dad na sa corporation na lang ako magtrabaho. Mas okay nga yun, Rex. Para palagi kitang nakikita. Pwede kong sabihin kay mommy na bigyan ka ng magandang posisyon. Total stockholder din naman yung daddy mo. Ngumiti ito. Yung klase ng ngiting sarkastiko. Hindi ko kailangan ng padrino. Wala naman siyang masamang ibig sabihin. Bakit parang nayamot ito? Kung magkakaroon ako ng magandang posisyon sa kumpanya, hindi dahil sa inirekomenda ako ng anak ng CEO at chairman, kundi dahil sa magandang qualifications ko. Hindi rin siya mayabang no, sa loob-loob ni Maya. Mabuti na lang at natapos na yung kotilyon. Baka hindi niya na maitago ang pagkabana sa kaantipatikuhan ng lalaki. Nang matapos ang kotilyon, 18 roses at 18 candles, ay pinatay na ang mga ilaw sa pavilion na pinagdausan ng party at pinalitan ng disco lights. Nagsimula nang mapuno ang dance floor. Nakapagpalit na rin si Maya ng damit. Isang Armani dress ang sinuot niya. Hinihintay niyang isayaw siya ni Rex bilang escort niya, pero nang igala niya ang tingin sa dance floor, ay hindi niya ito nakita. Wala rin ito sa kabuuan ng bulwagan. Nasaan na kaya ang isang yon? Si Rex ba yung hinahanap mo, Maya? Tanong ni Chris nang mapadaan siya sa tapat nito. Oo, biglang nawala eh. Napansin ko siyang lumabas kanina, baka nasa garden. Nagmamadaling lumabas si Maya. Mula sa bulwagan ay may French door na pupunta sa garden ng 5-star hotel na yon. Napansin niya nakabukas ang French door. Nang lumabas siya ay nakita niya si Rex. Nakatalikod ito sa kanya. Nung una ay nag-alangan siyang lumapit dahil may kausap ito sa cellphone. Sa pagkaparinig pa nga niya, ay parang nakikipagtalo ito sa kausap. Pero hindi siya umalis. Hinintay na lamang niya matapos ang pakikipag-usap nito. Hindi naman nagtagal ay inilagay ni Rex ang cellphone sa bulsa ng suot niyang slacks. May hawak itong long neck wine glass. Hindi pa rin ito umaalis sa kinatatayuan kahit tapos na makipag-usap. Pakiramdam niya ay may problema ang lalaki dahil may hindi siya napapansin. Mukha nga may problema siya at kailangan ng shoulder to cry on. Dahan-dahang humakbang si Maya palapit dito. Pero bago pa siya makalapit, ay naramdaman na ni Rex ang presensya niya. Mula sa liwanag ng garden lights, ay nakita niya ang pagkunot ng noo nito nang tumingin ito sa kanya. May problema ba, Rex? Isang eritadong buntong hininga ang pinakawalan nito. If so, it's none of your damn business. Ganito pa dalaga kang sungit ang lalaking to? Okay, siguro nga wala akong pakialam. Concerned lang ako. Imbis kasi na nandun ka at nag-e-enjoy nandito ka. Alam ko naman talagang hindi ako mag-e-enjoy sa party na to dahil napilitan lang akong umattend. Pinagbigyan ko lang si Daddy dahil magkaibigan sila ng mami mo. Pero siguro naman pwede na akong umalis ngayon. Kanina pa ako naboboard. Tumalikod dito at malalaki ang hakbang na umalis. Nabigla si Maya sa ipinakitang rudeness ni Rex. Napilitan lamang siyang umattend para pagbigyan yung daddy niya. Kung hindi pala dahil sa daddy niya, hindi siya a-attend. Daig pa niya ang sugat na binudbura ng asin.
Nalukot ang mukha niya. Suplado nga, super antipatiko. Akala mo kung sino. Hindi na naman maiwasan ni Maya na mag-self-pity. Kung naging kasing ganda siguro ako ng mga beauty queen na naging girlfriend niya, baka hindi siya ganun kagaspang sa akin. Ginawa niya yon? Hindi makapaniwalang tanong ni Denise kay Maya. Nakasakay sila sa kotse nilang minamaneho ng driver. Pupunta sila sa mall para bumili ng textbook na kailangan. Kasama nila si Yas. Oo, para itinatanong ko lang kung anong problema niya, nagalit pa. Totoo nga ang impresyon sa kanya ng marami na suplado siya. Hindi lang yon, napaka-rude pa niya. Naka-ismid na sabi niya habang yakap ang isang throw pillow na palaging yakap kapag nasa sasakyan siya. At hulaan niyo kung ano yung gift niya sa akin. Ano? Sabay na tanong ni Denise at Yas. Isang mirror na clown ang design at isang 4-inch held sandals. Ganun? Reaksyon ni Denise. Ang bruto personal na insulto na yun ah. Sinabi mo pa, sabi ni Maya. Ang ibig sabihin nun, manalamin ako para makita ko yung itsura ko. At kaya clown ang design ng salamin, dahil mukha akong katawa-tawa. High-heeled sandals naman dahil pandak ako. Hindi ko makakalimutan sa mismong debut ko, inunsulto ako ng secret love ko. Binitawan ni Yas yung hawak na woman's magazine. Alam mo, cute sana siya eh. Pero kung gano'n naman pala ka-antipatiko, kalimutan mo na siya. Payo nito. Ang yabang pala ng hinayupak na yon. Naiinis na sabi ni Denise. Anong gusto mo? Paupakan natin siya sa mga pinsan ko? Huwag na. Kakalimutan ko na lang na nag-e-exist siya. Kaya pa ba ng puso mo? Paberong tanong ni Yas. Kakayanin dahil alam ko namang walang pag-asang pansinin niya ako. Pinagtatawanan lang niya ako. Kung bakit naman kasi sa dinami-rami ng lalaki sa mundo, kay Rex pa siya na in love. Kinain din ni Maya ang sinabi dahil paulit-ulit niyang pinapanood ang videotape ng kanyang debut celebration para pagmasdan si Rex. Pero nang maalala niya ang rudeness na ipinapakita nito, naiinis na pinindot niya ang off button ng remote control. Hindi pala kita dapat hangaan. Panlabas na itsura mo lang yung maganda. Inis na tumayo siya mula sa kama. Hinahanap ka ng mami mo, sabi ng kasambahay nilang si Claire. Nang makita siyang palabas ng kwarto, nagmamadaling pinuntahan ni Maya ang kanyang mommy sa paborito ng lugar sa loob ng bakuran, ang greenhouse. May marmol na mesa at mga upuan doon kung saan ito madalas na nagkakape o nagpapahinga. Hindi ko pa nga pala na ibibigay yung gift ko sa iyo, iha. Sabi nito nang maupo siya sa upuang kaharap ng inuupuan nito. Ang dami-dami mo ng gift sa akin, Mi. Yun lang ang grandeng debut ko, gift nyo na sa akin. Saka yung paggawa nyo ng paraan para maging escort ko si Rex. Napaismid si Maya nang maalala ang kagaspangang ipinakita ng binata. Hindi na niya ikinuwento sa mami niya ang pangyayaring iyon dahil baka hindi nito tanggapin si Rex sa Food Corporation. Sakali nga magdesisyon itong doon magtrabaho. Lumapit sa kanila si Clara at isinerve ang lasagna at cappuccino coffee ng mami niya. Ikaw, Maya, nadalhan ba kita ng merienda? Tanong nito. Asawa ito ng driver nila. Nang masunog ang bahay ng mag-anak, ay kinupkop na ng mami nila ang mga ito. Ang 10 taong gulang na anak ng mag-asawa na si Bonic ay parang kapatid na ring itinuturing niya dahil wala siyang kapatid. Aliw na aliw siya sa pagiging bibo nito. Hindi na ho, Aling Clara. Busog ho ako. Nag-snack kami sa kantin bago ako umuwi. Si Bonic, dumating na ho ba? Hindi pa eh. May project daw silang gagawin sa school kaya medyo hahapunin yon. Sila ang nagpapaaral kay Bonic. Spoiled ito sa kanya. Ano nga ba yung gift na sinasabi niyo, Mi? Baling ni Maya sa ina nang umalis na si Clara. Natatandaan mo yung isla na inaalok sa akin? Nasa boundary na siya ng Caballero at ng Batangas. Akala ko hindi kayo interesado. Nakumbinsi rin ako ni Leo. Inilibot niya ako sa lugar. Napakaganda pala. Magandang investment. Hindi ko talaga sinabi sa yung binili ko. Ang suggestion ni Leo ay i-develop bilang island resort. Pinasimulan ko ng pagpapadevelop sa lugar at hulaan mo kung ano ang pinangalan ko sa isla. Nakibit balikat siya. I have no idea. Maya Island. Napangiti siya. Talaga, Mi? Yes. Tumatangong sabi nito. Dahil nilagay ko rin sa pangalan mo yung islang yon. Tumayo si Maya at niyakap ang ina mula sa likuran. The best ka talaga, Mommy. Siyempre, I'll do everything for you, Iha. Sa iyo naman talaga mapupunta ang mga kayamanang iniwan ko. Lalo nang iniwan ng Uncle Herman mo dahil hindi naman kami magkaanak.
at maginhawa ng namumuhay sa England ang malalapit na kamag-anak niya. Gusto kong makita ang island. Sana, Mi. Isasama ko yung kabarkada ko. Sure, this weekend. Pero hindi ako makakasama dahil may convention akong dadaluhan sa Maynila. Pero may naisip na ako makakasama ninyo. Unang araw ni Rex sa bago niyang trabaho sa corporation. Nang nagdaang araw ay personal niyang kinausap si Belen at personal na itinanong kung pwede siya magtrabaho sa kumpanya. Binigyan agad siya nito ng magandang posisyon. Katatapos lang niyang i-brief ng overall chief of operation nang ipatawag siya ni Belen sa opisina nito. Come in, Rex. Nakangiting sabi ng 40 years old na byuda matapos siyang kumatok at isungaw ang ulo sa pinto ng opisina nito. May iutos kayo sa akin, ma'am? Pwede bang Tita Belen na lang? Yun na lang itawag mo sa akin, iho. Hindi ka naman iba. Kaibigan namin ni Hermano yung daddy mo at stockholder siya sa kumpanyang to. Napangiti si Rex. Nahihiya pa rin siyang ituring na isa sa mga stockholders yung daddy niya. Kung ikukumpara sa isang kamay ng Food Corporation, isang kalingkingan lang ang pag-aari ng daddy niya sa kumpanya. Bukod sa 1 milyong piso ang naging puhunan lang nito, ay ang pakikipagkaibigan kay Hermano. Naupo si Rex sa isa sa 2 visitor chairs na nasa harap ng mahogany desk ni Belen. Actually, iho, wala akong iuutos sa'yo. Mahihingin lang sana akong pabor kung pwede. Yes, tita. Kayo pa? Whatever is it? Ano ho ba yun? Gustong libutin ni Maya ang isang nabili kong property. Pwede mo ba siyang samahan this weekend? Gustong mabura ng ngiti ni Rex pero pinigil niya. Hindi niya gustong makita nito na kapag si Maya ang pinag-uusapan ay napapasimangot siya. Ang totoo niyan kapag fully developed na yung islang yon ay magiging open sa lahat ng board members ng corporation, pati ng intermediate families nila. Kaya mas maganda makita mo rin yon. Pinilit niyan lalong ngumiti. Sounds great, tita. Can you do it for me, iho? Pwede hubang samahan sina Maya at mga kaibigan niya this weekend? Tumango si Rex. Pero kapaligtaran niyon ang nasa puso niya. May pakiramdam siyang lahat ng tao sa kabalyero ay iminamatch siya kay Maya. Nung debut party ng dalaga, obvious ang matinding crush nito sa kanya. Ilang ulit ba niyang nahuling nakatitig sa kanya? Nag-aalala siyang gamitin ng daddy niya ang pagkagusto sa kanya ni Maya para matupad ang pansarili nitong ambisyon, ang magkaroon ng malaking kontrol sa Food Corporation. Worry din siyang umabot sa puntong ipakasal siya nito kay Maya. Parang gusto tuloy pagsisihan ni Rex ang pagpasok sa corporation. Kung alam lang niyang pati si Belen ay imamatch siya kay Maya, hindi na lang sana siya nagtrabaho roon.